Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa iyong katapatan na tipunin mo kami sa aming mga puso upang makinig sa iyong salita ngayon. Ama, idinadalangin namin sa iyo na inaamin namin sa iyong harapan na marami kaming mga pagkukulang sa aming sariling buhay kapag pinagninilayan namin ang aming mga buhay ayon sa iyong salita. Ama, dalangin namin na tulungan mo kaming maging banal at maging banal at maging banal. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng iyong salita, iyan ang aming tanging pag-asa, lalo na't ang iyong Shiloh ay naghahanda para sa ika-23 pangkalahatang asembleya bukas. Ama, hinihiling namin sa iyo na makapangyarihang pakilusin ang aming mga puso upang kami ay makaayon sa iyo sa tamong paraan upang habang kami ay nakahanay sa iyo, kami ay maging tunay na daluyan ng mga pagpapala kung saan ang iyong mga pagpapala ay maaring dumaloy. At hinihiling namin ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo sa pasasalamat. Amen. Uy, kaya nung nakaraang beses ay sinuri natin ang spesyal na tabna na inihanda ng Diyos para sa kanyang nobya, hindi ba? At partikular naming tiningnan ang partikular na batas. At ang talagang bumabalik sa espesyal na damit na ito na tinatawag na propen, at ito sa espesyal na damit, ang dulo, tama, ang bilang na 613 ay sumasalamin sa batas ng Diyos, tama ba? At gaano man nais ng Diyos na isuot natin ang damit na ito sa lahat ng oras para mapigilan tayo sa pagsunod sa sarili nato mga puso, sa sarili nato mga mata, at sa sarili natong kasakiman. Okay? At sa huli, sinuri natin kung paanong ang espesyal na kasuotan na iyon ay walang iba kundi ang ating pinabanal na kasuotan na isusuot sa huling panahon. Yang ay si Heso Kristo. Ang damit na ito, ang ating Panginoong Hesukristo o sa pamamagitan ng pagsusuot kay Hesukristo bilang ating damit, ang nag-iisa at tanging paraan upang mapanatili nating dalisay ang atong mga sarili. Bilang isang individual, sa isang kasal, sa aming departamento na tinatawag na shadow o sa aming muna lugar ng trabaho, at para sa atong bansa at para sa iba pang bahagi ng mundo, naway ang kilusang ito ng kabanalan ay tunay na magsimula sa aton. Amen. Kaya ngayon ay tatalakayan natin ang paglawak ng ibanghelikal na pananampalataya at mangkapalaran ng mga lumalabag sa batas na ito. Anong uri ng mga kahihinatnan ang naghihintay? At gayon din ang nakatutubos na kahulugang pangkasaysayan bilang konklusyon ng pag-aaral na ito sa ikapitong susog. Kaya dumako tayo sa ikatlong punto, ang ibanghelikal na pagpapalawak ng konsepto ng pangangalunya. Sige, ngayon sa pagpapalawak ng konsepto ng pangangalunya, nilinaw ni Jesus na hindi lamang ang pisikal na pangangalunya, kundi pati na rin ang pagkikimkim ng mga kaisipang nagdudulot ng kawalan ay pangangalunya rin. Kaya, sa madaling salita, pinalawak niya ang saklaw ng batas hanggang sa ating mga puso. At kaya sinasabi niya sa Mateo 5, versikulo 27 hanggang 28, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya, ayon sa utos ni Moises. Dito, sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso. Okay, kaya nga, kahit walang pisikal na relasyon, sinumang makakita sa isang babae o babaeng matamang nanonood sa isang lalaki na may pagnanasa sa kanyang puso ay nangangalo niya na. Kaya itinuturo ni Jesus na ang ating puso ang nag-uudyok sa pangangalunya at naniniwala ako na nais ni Jesus na maibalik sa kanya ang pusong iyon, tama ba? Sige, at huwag maging isang tao mapangalunya. Kaya, ang ikapitong utos, ayon kay Reverend Evan Park, habang papalapit siya sa pagtatapos, ay nagsasabing ito ay tungkol sa paghanda para sa ikalawang pagparito. Paano natin maihahanda ang ating mga sarili para sa ikalawang pagparito?
ang ikapitong utos na ito ay nagiging napakahalaga. Napakahalaga. Kaya, aniya, habang papalapit ang ikalawang pagparito ng Panginoon, una, dapat tayong lumayo sa mga tukso at mga kasalanan ng sexual na imoralidad. Sige. Kaya ang Biblia ay nag-aalok ng pinakamahusay na payo upang maiwasan ang pangangalunya. At alam mo ba kung ano ang payo ng pagtakas? Tumakas ka na lang. Hindi ka magiging sapat na malakas para malampasan ito, hindi ba? Tandaan, si Jose ay tinukso ng asawa ni Putipar at ang kaniyang tugon ay ang tumakas mula sa sitwasyon, tama ba? Yan ay nasa Genesis, Kabanata 39. Kaya ang katotohanan ito na itinuturo sa atin ng Biblia na tumakas o umiwas sa mga ganitong sitwasyon sa halip na malampasan ang mga ito ay nagpatahiwatig kung paano ka. Mahirap para sa mga tao na talagang malampasan ang mga tukso ng mga lunya. Kailangan nating aminin ito, ha? Kaya, tingnan natin ang dalawang talatang ito. Isa Korinto, 1, versikulo 18. Ginamit ko ang bagong Living Translation dahil sa tingin ko ay diretso lang ito sa punto. Sabi nga, lumayo sa mga kasalanang sexual. Walang ibang kasalanan ang malinaw na nakaapekto sa katawan gaya nito. Sapagkat ang pakikiapid ay kasalanan laban sa sarili mong katawan. Gayon din sa ikalawang Timoteo 2, versikulo 22, ay sinasabing muli, takbuhan ninyo ang anumang bagay na pumupukaw sa mga kahalayan ng kabinataan. Sa halip, sundin ninyo ang matuwid na pamumuhay, katapatan, pag-ibig at kapayapaan. Tangkilikin ang pakikisama ng mga taong tumatawag sa Panginoon na may dalisay na puso. At dalangin ko na sana ay maging Shilo ito, di ba? Kaya, pangalawang punto, habang papalapit ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ito ang dapat nating gawin. Dapat nating sikapin panatilihing dalisay ang ating mga katawan, kaluluwa at espiritu, walang bahid o dungis sa harap sa Panginoon. Ngayon, madalas natin nakakaligtaan ang katotohanan na ang ating buong pagkatao ay binubuo ng tatlong elemento. Oo, ang atong katawan at kaluluwa, at ang pangatlo ay ang espiritu. Ang mga relihiyosong tao maoy tapat sa Dios ug wala nagpasagad sa espiritual nga aspeto. Ang mga tao sa kalibutan nagtutok lang sa lawas ug kalag. Apan ang espiritu sa tao kanunay nga napabayan bisan pa sa kamahinungdanan niini. Dahil sinasabi sa atin ng Biblia na ang ating espiritu ay dapat munang umunlad upang maging maayos ang ating mga katawan. Dapat ay nasa mabuting kalagayan ang ating kaluluwa at espiritu. Sinasabi sa 3:1 talata 2, mahal kong kaibigan, umaasa akong nasa mabuting kalagayan ka at malusog ang iyong katawan, gaya ng iyong lakas sa espiritu. Kita mo, kailangang umunlad ang ating espiritu para maging maayos ang ating katawan. Ang atong espiritu ay dapat na nakahanay sa Diyos para sa atong mga katawan at lahat ng bagay na may kinalaman sa atong pisikal na kaanyuan na mumuhay upang maging maayos sa piling ng Diyos. Ayan ang aktual na pagkakasunod-sunod na dapat nating asikasuhon. Kaya naman, binibigyang diin ng Biblia kung paano tayo dapat maging walang kapintasan o walang anumang kapintasan sa harap ng Diyos sa ating isipan, katawan, kaluluwa at espiritu. Sinasabi sa mga taga-Eteso, Kabanata 5, talata 27, na maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia sa buong kaluwalhati nito na walang dumis o kulubot o anumang bagay na katulad nito, na siya ay magiging banal at walang kapintasan. Nakikita mo kapag ipinuturo ng Diyos ang ating kadalisayan, ang ating kalinisang puri. Iniisip niya ang buong simbahan dahil tayo ang bumubuo sa simbahang iyon, tama ba? Kaya't dalangin ko na sa pamamagitan ng ika-23 pangkalahatang asembleya ng Ama, ang kamangha-manha at mahimalang biyaya ng Diyos na kaya nating iharap sa Diyos ang simbahan o anino sa lahat ng kanyang kaluwalhatan na walang batik o kulubot o anumang bagay na katulad nito.
Ibig sabihin, bilang isang individual, tayo muna, tulad ng sa ating kasal, ay dapat munang ilaan ang ating sarili. Okay, isa na namang talata muna. Yan ang linear na Kabanata 3, talata 13. Para muling mapanatag niya ang inyong mga puso, itinuturo niya muna ang nasasakupan ng ating mga puso, hindi ba? Para maging maayos ang ating pangangatawan o maari tayong maging walang kapintasan upang kanyang patatagin ang inyong mga puso ng walang kapintasan sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kayang mga banal. 2 Pedro 3, versikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang hinihintay ninyo ang mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kaniyang kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan. Ano ang mga bagay na hinahanap natin, mga kapatid? Pangalawa, Pedro Kabanata 3, versikulo 13, ang bersikulo sa ibaba ay nagsasabing, inaabangan natin ang bagong langit at bagong lupa na kanyang ipinanako, ang sanlibutang ito na puno ng katuwiran ng Diyos. At naniniwala ako na dahil dito, nakatayo rin tayo sa harap ng Diyos sa panahon ng ika-23 pangkalahatang asembleya. Tayo ba ay masigasig na masumpungan niya tayo sa kapayapaan, kawalang dungis at kadalisayan? Anong pinagsisikapan natin ngayon? Itanong natin ito sa ating mga sarili. Okay, isa pang mahalagang punto ay ang pangangalunya o pisikal na pangangalunya o mental na pangangalunya ay malapit na naugnay sa espiritual na katiwalian. Ngayon, mayroon na tayo puntasyong ito na ang atong espiritu ay dapat na maayos upang maging maayos din ang ating pisikal na buhay. Tama ba? Ngunit, ang pangangalunya ay direktang naugnay o mayroong itong direktang epekto sa espiritual na katiwalian. Kaya hindi tayo magiging maayos sa espiritual kapag mayroong pangangalunya, kapwa sa pisikal o espiritual. Dahil ang kasalanan o pangangalunya ay hindi lamang nagpaparumi sa ating katawan, kundi nagpapasama rin sa ating espiritu. Sige, kung gayon, sa unang Korinto, Kabanata 6, talata 18, sinasabi na ang bawat ibang kasalanang nagagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang taong immoral ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Okay, dito, at pati na rin sa Oseas, Kabanata 5, talata 4, ay binanggit ang tungkol sa mayroong espiritu ng pagpapatutot sa loob nila. Busa, usa Korintos 6, usa utso, likaye ang pakihilawas, ang tanang ubang sala nga mabuhat sa tawo gawa sa lawas, apan ang nakihilawas nakasala sa iyang kaugalingong lawas. Dayon, ang bersikulo na pulog siyam. Ang inyong lawas maoy templo sa Espiritu Santo nga ana kaninyo. Kung sino ang taglay mo mula sa Diyos at na hindi ka nag-isa. Kaya madalas natin tinitingnan ang talatang ito. Oo, ako ang templo ng Espiritu Santo, hindi ba? Ngunit dapat nating malaman na ano ang nagtulak sa Diyos na sabihing ito ang bahaging ito, imoralidad? Okay, tungkol sa pangangalunya ang itinuturo ang Diyos na ipinapaalala niya sa atin na tayo ang templo ng kanang banal na Espiritu. Ngayon, sinasabi nito sa atin ang katotohanan na hindi natin dapat kaligtaan na ang ating katawan ang sisidla ng Espiritu. Tama? Dahil dito, sabi niya, huwag kang mangangalunya, tumakas ka sa imoralidad. Okay, dahil kasalanan yan laban sa sarili mong katawan. Bakit? Dahil ikaw ang templo o ang sisidlan ng Espiritu. Anong klaseng Espiritu? Banal na Espiritu? Kaya anong espiritu ang naas atan, di ba? Sige, pag-usapan natin man kaunti ang talatang ito sapagkat kayo binili na sa halaga. Kaya nga, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan sapagkat sa atin tayo ang sisidlan ng Espiritu Santo. Makapaikag kini, unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 13 hangtod 17, di ba? Sa wala penato makita ang 18 hangtod 20.
Kaya ang nauna ay umaakay sa atin upang maunawaan kung ano ang sinusubukang iparating ng Diyos. Tinuod na kamo ang templo sa Espiritu Santo, o mabaw ang kahulugan nini. Apan gisulti kini sa Dios aron pasidanan ta batok sa imoralidad. Una Korinto kapitulo 6, bersikulo 13 hangtod 16. Sinasabi ng naunang talata ang napakalinaw na katotohanan ito. Ang pagkaon ay ginawa para sa tiyan. Sa katunayan, tama, at ang tiyan ay para sa pagkaon. Ang gamit o layunin ng paglikha ng tiyan ay para sa pagkaon, tama ba? Hindi matotoo ito. Balang araw, gagawin din ito ng Diyos sa pamamagitan nito. Sige, pero ito ang punto ng Diyos. Pero hindi mo masasabing ng ating mga katawan ay ginawa para sa sexual na imoralidad. Inaakay niya tayo upang isipon ang layunin ng paglikha ng ating pisikal na katawan. Hindi naman ginawa ang katawan natin para lang sa purong kasiyahan, di ba? Hindi ito ginawa para sa sexual na imoralidad. Kung paanong ang pagkain ay ginawa para sa tiyan, dito mismo itinuturo sa atong ng Diyos na ang mga ito ay ginawa para sa Panginoon. Sinasabi niya, ginawa ko ang katawan mo para sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit nagmamalasakit ang Panginoon sa ating mga katawan. Kaya naman kapag tayo'y lumuluha sa panalangin na gumaling tayo ng pisikal, ang atong Ama naman ay nakikinig ng lumuluha. Talagang mahalaga sa Kanya ang ating mga katawan. Talagang nagmamalasakit siya sa ating pisikal na kapakanan. Pero ang sinasabi niya, dapat muna natong malaman kung para saan ang iyong katawan. Talata 15, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ni Kristo? Tayo ay hindi mapaghiwalay sa Panginoon. Dapat bang kunin ng isang lalaki ang taong ito, kunin ang kanyang katawan na bahagi ni Kristo at iyugnay ito sa patotot? O sa pamangalunya, huwag kailanman, at hindi ba ninyo nalalaman na kung ang isang lalaki ay makikipagtalik sa isang patutot, siya ay nagiging isang katawan kasama niya? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang dalawa ay nagkakaisa. Pinag-usapan dito ang tunay na kasal, ang orihinal na prinsipyo ng kasal sa simula pa lang, ngunit mula pa noong una, kina Adan at Eva. Kaya naman sinasabi sa bersikulo 17 na ang taong nakiisa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Kaya tayo ay sumali. Dito sa Griego, ang ibig sabihin ng pinagdugtong ay pagbikitin ang kanilang mga kapatid. Naway ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang habag at kapatawaran ay gabayan tayo palapit sa Kanya upang ang ating mga katawan ay maging dalisay, upang tayo ay tunay na makapaglingkod at makapagtayo ng katawan ni Kristo. Naway hindi tayo maging sanhi ng pagkasira o pagdurog sa katawan ni Kristo. Amen? Sige, kaya dalangin ko na dapat iyan ang kahilingan sa panalangin naton. Sumala sa Roma 6, bersikulo 13. Ayaw itugyan ang inyong mga bahagi sa lawas ngadto sa sala, isip galamiton sa dautan. Hinuno, itugyan ang inyong kaugalingon sa Dios, kay kamo namatay na apan buhi na karon. Busa, gamita ang inyong tibuok lawas, isip sa mga galamiton sa pagkamatarong alang sa himaya sa Dios. Ang tanan natong bahin sa lawas, mga galamiton alang sa maayong buhat. Dapat nating gamitin ang atong mga labi upang tulungan ang isang tao na maging matuwid. Ang matuwid ay hindi tungkol sa mali at tama, mga kapatid. Ang katuwiran ay tungkol sa pag-asa sa mahalagang dugong ibinuhos ni Jesus sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Upang tayo ay mabuo, mailagay sa tamang relasyon sa Panginoon mismo. Iyan ang katuwiran. Ang ating mga labi, ang ating mga salita. Ang ating mga gawa ay dapat magsilbing instrumento ng katuwiran upang sa pamamagitan ng ating mga labi, sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang ibang tao ay mailagay sa tamang relasyon sa Diyos. Iyan ang pinakamahalagang bahagi. Okay? At mula ka sa talatang ito ang kamanghamanghang katotohanan.
Ang ating katawan ay instrumento para sa immortal na espiritu. Hini ka instrumento. Ipasabot na ko kini sumala sa gihuwalak sa among founder nga si Reverend Evan Park. Ingon ng Diyos, kamo ang templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dili mamatay. Ang immortal dili mamatay. Kaya ang salitang instrumento ay maari ding ipagpalit sa organ o organo ng atong katawan. Ang ibig sabihin nito sa Korean ay kigwan. At talagang ipinaliwanag ni Reverend Evan Park ang mga salitang ito, chigwan, sa mga titik na Chino upang tunay na ipaliwanag kung ano ang ating mga katawan, na ang ating mga katawang tao ay kumakatawan sa wanis ng Diyos. Okay, kaya ito naki. Ang ibig sabihin nito ay sisidlan at ang buwan ay tulad ng marangal na posisyon sa opisina. Ang salitang ito, kung pagsasama-sama, ay kumakatawan sa katotohanan na tayo, ang ating katawan, ay isang sisidlan para sa immortal na espiritu ng Diyos. Tama ba? At sa makatuwid, mayroon tayong marangal na posisyong ito. Ang ating katawan ay may marangal na tungkulin ito upang maglaman ng immortal na espiritu ng Diyos. Tama ba? Dahil ang 1 Pedro 1, versikulo 23 ay nagsasabi na mayroon tayong salitang ito ng Diyos na hindi nasisira. Tama ba? Kaya, upang mapanatili natin ang immortal na espiritong ito, ang immortal na salitang Diyos, ang hindi nasisira na espiritong ito, ang ating sisidlan sa huli ay dapat ding maging hindi nasisira. Ang ating sisidlan ay dapat ding maging hindi masisira. Ang atong sisidlan, ang atong katawan ay dapat maging immortal dahil taglay naton ang immortal na espiritu. Kaya't magpasalamat tayo sa Ama sa pagbibigay sa atin ng walang kamatayang salitang ito sa atin. At tandaan natin kung paano nais ng Ama na panatilihin nating dalisay ang ating katawan at malinis at handa bilang tunay na nobya ni Jesucristo upang tayo, ang ating katawan, ay maging karapat-dapat na sisidlan para sa walang kamatayang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging immortal din natin. Kaya nga sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 53, ay binabanggit ang mga pagpapala ng pagbabagong anyo. Ang nabubulok na ito ay dapat magbihis ng walang bulok, at ang may kamatayang ito ay dapat magbihis ng walang kamatayan. Okay? Busa na ay adlaw sa pagtubo sa atong lawas, sumala sa Roma 8:23. Sa ikaupat nga punto, ang dangatan sa mga nakalapas, sa ikauping nga sugo. Giingon sa Biblia, unsa kaisog ang hilo sa panapaw. At tatalakayin nato ng listahang ito na inilagay ni Reverend Evan Park sa kaniyang ikapitong aklat. Una, gaano ito kalakas? Ang pangangalo niya ay isang kasalanang nagawa laban sa ating sariling katawan. Okay, iyan ang pinakamasamang bagay na magagawa mo sa katawan mo. Una, usa Korento 6, usa 8. Nabasa nato kini, ug karon likayan nato ang pakihilawas. Dili lang kini pisikal, kay ang pagpalapad ni Kristo sa ikapilong sugo magamit usab sa atong kasing-kasing, diin ang atong hunahuna naglikay sa sala. Walay ibang kasalanan ang malinaw na nakaapekto sa katawan gaya nito, sapagkat ang pakikiapid ay kasalanan laban sa sarili mong katawan. Pamalawa, sinisira nito ang ating kaluluwa at nagdudulot ng kahiyan at di malinis na kahiyan. Mga Kawikaan, Kabanata 6, talata 32 hanggang 33. Ngunit ang taong nangangalunya ay lubos na hangal sapagkat sinisira niya ang kanyang sarili. Siya ay masasaktan at mapapahiya. Hinding-hindi mabubura ang kahihiyan niya. Nararamdaman mo bang masiding pagmamahal ng aming Ama para sa amin? Na panatilihin nating malinis at dalisay ang ating katawan, kaluluwa at espiritu, at tama dahil kung hindi ay mapapasama natin ang ating mga sarili.
Pangatlo, ang isang mangangalunya ay hindi maaarang magmana ng kaharian ng Diyos kapag tayo ay nakagawa ng pisikal at espiritual na pangangalunya. Hindi natin makita ang kaharian ng Ama kahit anong mangyari. Unang Korinto, Kabanata 6, talata 6 hanggang 10. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng masama ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos? Huwag niyong lukuhin ang inyong mga sarili. Iyong mga nagpapakasasa, narito ang isang listahan sa mga kasalanang sekswal o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Iyan ay isang espiritual na pangangalunya, tama ba? Mga nangangaluka o mga lalaking patutot o mga bakla o mga magnanakaw o mga sakim o mga lasenggo o mga mapang-abuso o mga mapang-uyam na tao, walay sa mga ito ang magmamanang kaharian ng Diyos. Nakatala rin sa Galatia 5, talata 19 to 21, ang mga nakakatakot na listahang ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo ng harapan na lahat tayo ay bahagi rin nito. Hindi lang pangangalunya ang pinag-uusapan dito. Kapag sinusunod mo ang mga pagnanasang iyong makasalanang kalikasan, tama ba? Mga pagnanasa sa iyong makasalanang kalikasan. Kapag sinundan natin ito, napakalinaw ng mga resulta. Mga kahalayan, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, maging ang puot, pagtatalo, paninibuho, pagsiklab ng galit, makasariling ambisyon, pagkakabaha-bahay, inggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang mga kasalanang katulad nito. Hayaan ninyong sabihin ko muli sa inyo, tulad ng dati, na ang sinumang namumuhay ng ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tayo ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag nating kalimutan ha. Sige, tamasahin natin ng husto ang kaharian ng Diyos habang tayo'y nabubuhay. Itinuro sa atin na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang lugar kung kailan tayo, hindi ang lugar na pupuntahan natin kapag tayo ay namatay o pagkatapos nating mamatay. Tama ba? Kaharian ng Diyos. Gayang sinabi sa atin ni na Josue at Caleb, nakapasok sila sa kanan ng buhay. Ang kaharian ng Diyos ay isang lugar kung saan tayo pumupunta, nakikita at nasisiyahan ng buhay. Amen dito sa lupa. Kaya kapag tayo ay nahiwalay sa mga ito, naniniwala akong pagpapalain tayo ng Amang Diyos upang tunay nating manahin at tamasahin at makita ang kaharian ng Diyos. Gaya ng sinabi mismo ni Jesus kay Nicodemo, tandaan natin na tayo ang mga tagapagtayo ng kalikasan. Pang-apat, ang isang mangangalunya ay nagiging kaisa ng katawan ng isang patutot at hindi maaring maging tahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Naway ang silo ay maging tahanan ng espiritong Diyos. Naway ang mga simbahang kinakatawan dito ay maging tahanan ng espiritong Diyos. Para mangyari ito, dapat itigil ang pangangalunya. 1 Korinto 3, versikulo 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayong lahat ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya, bilang isang Shiloh, dapat natin tiyakin na tayong lahat ay walang kapintasan sa harap ng Diyos. Walang kapintasan, walang dungis, walang bahid. At umaasa ako na ang ika-23 pangkalahatang asembleya ay magiging masigasig sa pagpapanatili sa amin upang kami ay matagpuan. Walang anumang kapintasan, walang anumang dungis sa harap ng Panginoon sa buong susunod na taon. Amen. Sinasabi ng Diyos na wawasakin ng Diyos ang sinumang sisira sa templong ito at alam natin kung gaano kalubha ang kasalanan. Tama, sapagkat ang templong ng Diyos ay banal at kayo ang templong iyon. Amen. Panglima, ang pangangalunya ay humahantong sa kahirapan at pagkawala ng mahalagang buhay sa kamay ng mga mangangalunya sapagkat ang puta ay magdadala sa iyo sa kahirapan at ang pakikipagtalik sa asawa ng iba ay magboboma ng iyong buhay. Pang-anim, ang huling hantungan ng pangangalunya at kaugnay ng huli, ang panglima ay ang silid ng kamatayan.
Okay, hindi lang kahirapan, hindi lang kahihiyan, kundi hahantong din ito sa silid ng kamatayan, mga Kawikaan, Kabanata 5, versikulo 3 to 6. Sinasabi nito na ang mga labi ng isang immoral na babae ay kasing tamis ng pulot at ang bibig ay mas makinis pa kaysa sa langis. Ngunit sa huli, siya ay kasing pait ng lason, kasing panganib ng tabak na may dalawang talim. Ang mga paa niya ay bumababa patungo sa kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay patungo sa libingan, sapagkat wala siyang pakialam sa landas patungo sa buhay. Pero ang aming Ama ay may malasakit sa aming landas patungo sa buhay. Amen. Sa Proverbio 7:27, iyang balay dalan sa lungganan, paingon sa kamatayon. Ikapito, ang mananapaw makadawad og ang kanyang lugar ay nasa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre at mapapasa labas ng lungsod dahil sa kahiyan. Pahayag 21. Sa huli, tinatalakay nito ang huling resulta ng pangangalunya. Ang mga talawan, walay pagtuo, dawtan, mamumuno, bigaon, salamangkero, magsisimba og Diyos-Diyos og bakakon. Ang ilang dangatan mao ang linaw nga kalayo og asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sa labas ng lungsod, ang atong mga aso na siyang mga mangkukulam, mga mapikiapid, mga mamatay-tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mahilig mamuhay sa kasinungalingan. Okay, pareho lang ang kahulugan sa pahayag 22, versikulo 15. Kaya alam natin na sa huli, mayroon. May babala laban sa dakilang patutot na ito, tama ba? Tinatawag na Babylonia. Kaya sa pahayag, ang Kabanata 17 ay tumatalakay tungkol sa huling panahon. Sabi nito, isa sa 7 anghel na nagbuhos na 7 toro ay lumapit at nagsalita sa akon. Kaya't pagkatapos ng ibuhos ang 7 mangkok, sumama ka sa akin, sabi niya. Ipapakita ko sa iyo ang paghuhukom na darating, ang dakilang patutot na namamahala sa maraming tubig. At sinasabi sa talata 5 sa kabanata ring iyon, nilulutas nito ang misteryo kung sino ang dakilang patutot. Ang pangalan ay nakasulat sa kanyang noo, Babilonyang Dakila. At sino siya? Inang lahat ng mga patutot. Ngunit ito ay kabaligtaran sa Bagong Jerusalem dahil ito ang Apokalipsis Kabanata 17, tama ba? Kaya, ang 17, 18 at 19, ang dakilang patutot ng Babylonia at ang paghuhukom sa kanya ay inihahambing sa paglitaw ng nobya ng Diyos, ang Bagong Jerusalem. Kaya kung pupunta ka sa Apokalipsis 19, tayo'y maggalak at magsaya at ating parangalanan siya. Sapagkat dumating ng oras ng piging ng kasalan ng kordero at inihanda na ng kanyang nobya ang kanyang sarili. Binigyan siyang pinakamahusay na purong puting lino na maisuot para sa natagpuang damit. Kumakatawan iyan sa mabubuting gawa sa mga banal na tao ng Diyos at ng mga rebelde. Ipinaliwanag ng talata 21 kung sino ang tama sa nobya na ito. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa Diyos, mula sa langit, na parang isang babaeng ikakasal na nakadamit ng maganda para sa kanyang asawa. Dalangin ko na maalala natin na sa bawat sandali ng atong buhay, tayo ang nobya ng kordero. Tayo, hindi ako. Tayo bilang isang bata, tayo bilang isang simbahan ng Panginoon, ang nobya. Panatilihin nating malinis, walang bahid dungis at dalisay ang ating mga sarili, ha? Maging masigasig tayo sa mabubuting gawa para sa mga banal na tao ng Diyos. Dahil iyan ay isang paraan upang maganda ang atong pananamit at maging handa para sa kasal. Ibig kong sabihin, sinong nobya ang uupo lang at walang gagawing tama kapag ikakasal ka na? At saka, ang ibig kong sabihin, ang kapatid nating si Siska ay malapit ng ikasal sa Oktubre 16, hindi ba? Ibig kong sabihin, hindi ba siya masyadong busy ngayon? Sinumang nasasabik sa kasal, tiyak na magiging abala ang nobya, masipag maghanda. Naaway si Shiloh ang maging nobya na iyon. Naway si Shiloh ang maging masipag na nobya na magbibihis ng maganda. Amen. Kaya, sa wakas, ang ikalimang punto, ang nakatutubos na aral sa kasaysayan ng ikapitong utos. Tingnan natin ang kasaysayan sa Biblia, ha, at kung paano iyon naaangkop sa atin.
Ngayon, ang pangangalunya na ito ay talagang nagsimula o ang paglabag sa ikapitong utos ay nagsimula pa noong Hardin ng Eden. Ang kasalanan ni Adan ay parang paglabag sa ikapitong utos. Okay? Nawala ang puso ni na Adan at Eva sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama ng kainin nila. Tama ba? Pero tandaan, sinabi na sa kanyang Diyos na lahat ng puno sa hardin ay nakalulugod na sa paningin at mabubuting kanin. Gayang sinasabi sa Genesis Kabanata 2, talata 9 at 16, at ang punong kahoy ng buhay ay isang punong nagpapantas. Gayang sinasabi sa Genesis 3, talata 22 at Kawikaan 3, talata 18. Gayunpaman, ang puno ng kaalaman na mabuti at masama ay tila sa kanila ay isang pinagmumulan ng karunungan. Hindi naman. Hindi kailanman binanggit ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama bilang isa na magiging mabuting kainin o magpapadunong sa kanila. Pinili nila ang maling puno. Bakit? Ipinahihiwatig nito na ang kanilang mga puso ay nahulog na sa puno pagkatapos na siya ang umakit sa kanila pagkatapos silang akitin ng ahas. Kaya ang mga taong espiritual o mental na ibinibigay ang kanilang mga puso sa anumang bagay maliban sa Diyos ay halos nangangalunya. Kaya naman, sinasabi sa Santiago Kabanata 4, talata 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Ito ay isang napakasakit na pahayag. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, anong klaseng paghanga ang mairon? Ano pa ba mas higit pa sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi ba? Madalas, ginagawa nating kaaway ng ating Ama ang ating sarili sa pamamagitan ng pagmamahal sa sanlibutan ng higit kaysa sa Kanya. Kaya sinasabi ko ulit, kung nais mong maging kaibigan ng sanlibutan, ginagawa mo ang iyong sarili nga kaaway ng Diyos. Ang espiritual na pangangalunya ay ang pagiging mas malapit sa mundo kaysa sa Diyos. At dito sa bagong tipan, dahil paulit-ulit itong binabali na ang ating kasintahang lalaki ay naghihintay sa aton. At sino ang ating ikakasal? Jesus. Kaya ipinakikilala ng bagong tipan si Jesus bilang ating kasintahang lalaki, tama ba? Sa istorya sa kasal sa Kana, gipaaylan ni Juan si Jesus isip tinuod nga pamanhonon. Giila usab ni Juan Bautista ang iyang kaugalingon isip higala sa pamanhonon. Samtang giklaro nga ang mudawat sa babayeng ikakasal mao ang pamanhonon nga si Hesukristo. At gayon din, sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 25, talata 1-13, sa talinghagang ito na inihalin tulad ni Jesus ang mga banal na naghahanda para sa kanyang ikalawang pagparito, kung kanino ang 10 dalaga ay pumunta upang salubungin ang lalaking ikakasal, tama ba? Kaya maging abala tayo at mapuno ng kasabikan habang naghahanda tayo para sa ating kasal. Amen. At sa mga huling araw, sige, mayroong isang kordero at 144,000. At sila ay tinukoy bilang ang mga taong hindi nadungisan sa mga babae gaya ng sinasabi sa Pahayag 14, versikulo 4. Ito ang mga hindi nadungisan sa mga babae. Kaya ibig sabot noon ay hinabol nila ang kanilang mga sarili o purong mga birhen. Okay, sila ang mga sumusunod sa kordero. Saan man ito magpunta, ang mga ito ay binili mula sa mga tao bilang mga unong bunga sa Diyos at sa kordero. Sila ang mga panganay, di ba? Ang pangkalahatang asambleya bukas ay tungkol sa pagtayo sa harap ng Diyos bilang kanyang mga panganay. At ang Kabanata 14 din na tumatalakay sa 144,000 ay higit pang naglalarawan sa kanila bilang ganoon. Ang mga banal na taong ito ay matiyagang nagtitiis ng pag-usig sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang 10 utos, sa kanyang mga utos at pagpapanatili ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Hindi nila sasamba ang halimaw at tutuparin ang utos ng Diyos at ang kanilang pananampalataya kay Jesus hanggang sa wakas. Kaya lahat ng ito ay bumababa sa Apokalipsis 11. May kasal ng kordero, di ba?
Kaya bumababa ito sa Pahayag 11, bersikulo 7, bersikulo 8, "Dumati na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang nobya ang kanyang sarili. Ibinigay ito sa kanya upang damtan ang sarili ng pinong lino, makintab at malinis. Ngunit ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal." Dalangin ko na sana, kita mo, ibayan na ang damit. Hindi namin ito ginagawa mismo. Naway, damitan tayong Ama bukas ni Hesukristo. At naway lagi naming panatilihing maliwanag at malinis ang aming mga damit na lino sa pamamagitang dugo ni Hesukristo. Gayang natutuhan natin mula sa Apokalipsis Kabanata 17. Amen. Kaya narito ang konklusyon na ang mga hindi tumatanggap kay Jesus, ang kasintahang lalaki, ay pawang nagkakasala ng espiritual na pangangalunya at nakita natin ang mapaminsalang bunga nito. Ngaway malaman ng lahat bilang tunay na nobya ng Panginoong Hesus na tulungan ang mga tao na magsisi at makabawi mula sa espiritual na pangangalunya o pisikal na pangangalunya para maibalik sila sa maganda at banal na gusaling ito ng neutral na araw. Sa tingin ko, iyon ang misyon naton. Kaya ngayon, pasensya na ang tagal. Yumano nato ni karon, katapos ang pagtuo na ang konklusyon sa ikapitong utos. At nang simulan nating pag-aralan ang ikapitong utos, itinanong ko ito, sino itong Diyos na nagbibigay ng batas sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin? Ipinapahayag niya na ako ng buong responsibilidad sa iyo at aakayin kita patungo sa huling hantungan. At kasabay nito, hinihiling na yan na malaman natin kung sino ang Diyos na ito ng napakalinaw, hindi ng malabo. Kapag tinatawag natin ang Diyos Amang, hindi tayo dapat maging malabo sa pagtawag. O sino itong Diyos Amang ito? Dapat nating kilalanin ang ating Ama, tulad ng pagkakilala natin sa ating pisikal na Ama at pisikal na Ina na nagsilang sa atin. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang karakter niya. Tama. Kaya naman, habang nakikilala natin, dapat natin siya mahalin pabalik. Dahil habang nakikilala natin siya, mas lalo nating mararamdaman ang labis na pagmamahal na maaron sila para sa atin. Kaya sa Isaias Kabanata 54, versikulo 5, sino ang Diyos na ito? Habang pinag-aralan naton ang ikapitong utos, makikita nato na siya ang atong asawa, ang atong manlilikha, ayon sa Isaias 54, talata 5. Pinag-aaralan natin ang lahat ng detalye tungkol sa pangangalunya at lalo na mayon, siniyasat pa natin ang espiritual na pangangalunya. Maaring talagang nag-aalala tayo o nalulungkot kung paanong hindi tayo naiba sa mga mapangalunya, tama ba? O ang mga patutot sa isang paraan o sa iba pa? Sa pamamagitan ng ating pagpapatutot, ang mas malala pa ay hindi lamang nating dinungisan ang ating mga sarili, kundi bilang katawan ni Jesus, bilang katawan ni Shiloh sa kabuuan. Minsan ay maaaring dinungisan natin ang ating grupo. Kaya naman, nakikita naton ang mga kahihinatnan na napakalaki at napakalubha. Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag tayong mag-alala dahil may isang partikular na eksena sa Biblia kung saan pinatawag ni Jesus ang pinakamalalang uri ng pangangalunya. At naniniwala akong ikaw at ako ay pinatawad din sa parehong paraan. Balikan natin lahat ang Juan Kabanata 8, Juan Kabanata 8, ang mga iskriba at mga pariseyo. Dinala ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya at inilagay siya sa gitna ng patio. Nakakahiya, nakakatakot siguro ang babaeng ito. Dinala siya sa mga taong ito at inihagis at sinabi, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa mismong akto ng pangangalunya. Wala siya'y magawa para makatakas sa parusang kamatayan na ito. Versikulo 5, sinabi ng mga tao, ngayon, sa kautusan, iniutos sa amin ni Moises na batuhin ang gayong babae. Napakalinaw ng batas. Ano nga pala, ang samasabi mo? Sinasabi nila,
Ito upang subukin siya upang magkaroon silang dahilan para siya ay akusahan. Ngunit sa halip, yumuko si Jesus at gamit ang daliring ito, sumulat sa lupa. Tandaan, iisa lang ang pagkakataon na isinulat ng Diyos sa tapyas na bato gamit ang sarili niyang daliri at iyon ay ang 10 utos na ito. Ibinagay iyan sa pamamagitan ni Moises, tama ba? At lubang kahanga-hanga na si Jesus na yon ay yumuko at gamit ang kanyang daliri, ang daliri mismo ng Diyos ay sumusulat sa lupa. Bagong utos. Ang bagong utos? Bersikulo 7. Ngunit, hindi ito naunawaan ng mga tao. Ngunit, nang mapilit silang magtanong sa kanya, umunat siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Sino siya na walang kasalanan sa inyo? Bakit? Dahil sinasabi sa atin ng batas, sinasabi sa atin ng 10 utos na lahat tayo ay makasalanan sa isang paraan o sa iba pa. Kaya't nang marinig ito ni Jesus, isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda at naiwan siyang mag-isa. At ang babaeng nasa gitna, wala ng ibang tao sa paligid at wala ng ibang tao sa paligid. Sinabi ito ni Jesus bilang pagtutuwid. Sinabi ni Jesus sa kanyang babae, "Nasaan sila? Wala bang humatol sa imo?" Kaya sinabi ng babae, "Hindi, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinatulan. Umalis ka na simula ngayon. Kasalanan, wala la." Anong isinulat ni Jesus sa luak? Ang kanyang daliri ay nagpapahiwatig na ito ay tungkol sa 10 utos. 2 beses niya itong ginawa. Ang bagong utos, ang bagong tipan, ay tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad. Dalangin ko na ang ating ministeryo ay hindi ministeryo ng pagkondena o paghanap ng mali, paghanap ng kahubaran ng isa't isa, dahil lahat tayo ay ganoon. Pero tayo ang maging tagapagtanggol ng isa't isa. Maging masigasig tayo sa ministeryo ng pagkakasundo, gayang ibinahagi sa atin ni Jesus, gayang pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Lahat ng atong pisikal at espiritual na pangangalunya na atong nagawa. At ang pag-ibig na ito ang magpapalakas sa atin upang hindi na tayo magkasala pa. Tama ba? Kaya, mahal na silo, handa na ba tayo na itayo ang bagong Jerusalem, ang katawan ni Hesukristo, ang tunay na isang persona? Tama ba? Ayon sa Biblia, bilang isang lalaki at isang asawang babae na pinagsama bilang isang persona, bilang si Jesus at tayo bilang isang Shiloh, tayo bilang katawan ni Kristo. Maghiusa kita, isip pinaagi sa pagpabilin putli sa atong panag-uban, nga walay paghukom, kundi ang pagpaambit sa atong kaugalingon. Ang parehong pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa atin tulad ng ipinakita niya sa babaeng nahuling nangangalunya, upang sama-sama tayo ay maging motibado at mapalakas upang hindi na magkasala pa. Amen? Kaya lumabas tayo mula sa Babylonia ng pagpapatutot sapagkat sa mua paggamo. Sa katapusang mga adlaw na ay bagong Jerusalem, ang pangasawono ni Jesus, apan naasab ang Babylonia, ang inahan sa iyang mga anak. Amen? Mao nga, ang katapusang bersikulo, pinadayag kapitulo 18, bersikulo 4. Paminawo nato ang Dios sa iyang mga simbahan ug ipakaylap kini. Basaho nato kini. Unya, nadungog ko ang tingod gikan sa langit. Gula kamo kanya ang dakong Babylonia. Ang bantogang panapawaw, ang akong katawhan dili mo apil sa iyang mangusala aron dili mo masilutan uban kanya. Kaya't ihanda na to ng ating mga sarili bilang isang bagong Jerusalem. Ang nobya ay nagayak para sa kanyang asawang si Jesucristo. Salamat, Shaul, sa pagsali sa aming pag-aral ngayon. Manalangin tayo. Diyos Ama, ano lang kami para ibimbahagi mo sa amin ang mahalagang salitang ito?
Napakalalim nito at ang ilan sa mga ito ay napakahirap dalhin sa ating mga puso o pakinggan. Ngunit dahil ang pangangalunya ay isang sensitibong paksa, Ama. Ngunit habang pinasisikat mo ang makapangyarihang liwanag na ito, ang makapangyarihang kaliwanagan ng banal na espiritu sa amin upang aming mapagtanto at makita ang aming mga sarili kung gaano kami karumi at kung gaano kami kawalang dungis sa harap mo. Amahan, tabangi kaming maghinulsuldungan sa paggunit sa among mga kamay, kay ang shalom mo atubang kanimo ogma, isip putli nga mga ulay. Dili kay putli kami, kundili tungod kay gisulob nimo kanamo kining balaang bisti si Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gamiton nato kining adlaw sa pagsulob nining espirituanong bisti sa atong kaugalingon ug sa usag para maitago at matakpan lahat ng atong mga kapintasan at sama-sama natong purihin ang kamanghamanghang pag-ibig na ito ng atong tunay na asawa, ang atong lumikha, at maging masigasig sa pagpapahayag ng bagong daratong na taon. Na tayo ang mga tagapagtayo ng bagong Jerusalem, na tayo'y mananatiling dalisay at muling isabuhay ang salitang ito upang maakay natin ang mga tao palabas ng Babylonia at matulungan silang sumama at itayo ang bagong Jerusalem na ito. Kaya't sama-sama nating palawakin ang inyong kaharian. At naniniwala ako na iyan ay isang misyon ng ating simbahan. At iyan ang misyon ng Shiloh, ang nagdala ng kapayapaan, ang katuparan ng kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Maraming salamat. Dalangin namin na ang salitang ito ay magbigay lakas sa bawat nga santong nahihirapan na naghangad na mamuhay ayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.